Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay upang sambahin at papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 23 hanggang 24. Ito po ang sinasabi. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoon, sa umagang ito, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na merong dinadalang karamdaman, O Diyos. Patuloy mo silang abutin ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan para umubalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Aming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay patuloy mong ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid naming mga magsasaka, na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka upang marami po silang pala ang mga pagkain na kanilang tanim, katulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nangangailangan ng mga solusyon ng kanilang mga problema. Nangangailangan pinansyal, nangangailangan ng emotional or spiritual na kagalingan, Panginoon. Tulungan mo po sila, O Diyos, upang sila, O Diyos, ay makaahon sa anumang problema ang kanilang kinaharap. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nawala na mga mahal sa buhay, dahil ito na po iyong dinala yan sa iyong kaharian. Aliwin mo po ang kanilang mga pamilyang naiwan upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod, makapag-move on, Panginoon. Kami din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Gayon din po, Diyos, aming inilalapit ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa na may makaguluhan, may mga gerang na nangyayari, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang aming mga kaibigan ito. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Tumingin ka sa isang salamin. Ano ang nakikita mo? Kung minsan, ang isang sulyap sa salamin ay nagsisiwalat ng isang kahiyahiyang kapintasan
sa iyong sarili na nalulugod mong ituwid bago mapansin yung ng iba. Ang Biblia ay katulad ng isang salamin. Matutulungan tayo nito na magkaroon ng tapat na pagkilala sa ating sarili, napipigil sa atin sa pag-iisip ng labis-labis o pagkaliit-liit tungkol sa ating halaga sa paningin ng Diyos. Isa pa, maisisiwalat ng Biblia ang mga kamalian na sa ating pananalita, mga gawa, o saloobin na kailangan nating ituwid. Kapag ganito ang nangyayari, ipagwalang bahala mo ba ang isinisiwalat ng salamin? Ganito ang sabi ng manunulat sa Biblia na si Santiago. Kung ang sinuman ay nakapakinig ng salita at hindi tagatupad, ang isang ito ay tulad ng isang tao na tumitingin sa kanilang likas na mukha sa salamin, sapagkat tinitingnan niya ang kanyang sarili at siya ay umaalis at kaagad-agad nalilimutan kung anong uri siyang tao. Sa kabaliktaran, inilalarawan naman ni Santiago ang isa pang tao, siya na nagmamasid. Nagmamasid sa sakdal na batas na nauukol sa kalayaan at nagpapatuloy rito. Ang salitang Griego na isinaling nagmamasid ay nangangahulugan na lumapit na maigi at yumuko upang tingnan. Higit pa kaysa isang sulyap ang pinag-uusapan dito, mga kaibigan. Ang sabi ng Theological Dictionary of the New Testament, ang salita ay nagpapahiwatig ng maingat na paghahanap para sa isang natatagong bagay. May isang bagay na mahalaga na nais na makita ng nagmamasid. Bagaman, mahirap sa kanya na makita ito at masakyan agad na ang kahulugan nito. Iyo bang susuriin kung gayon ang iyong sarili sa salamin ng salita ng Diyos, mga kaibigan ko? At pagkatapos ay susundin ang kahilingan nito? Nagpapatuloy si Santiago, ang taong ito, sa dahilang siya ay naging hindi isang tagapakinig na malilimutan, kundi isang tagatupad. Tagatupad ng gawain ay magiging maligaya sa paggawa niya nito. Manalangin tayo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming nakapakinggan. Minsan, O Diyos, kami po ay tumitingin sa salamin, nalilimutan namin ang aming itsura, ang aming kalagayan. Kaya Lord, sa aming buhay, pananampalataya, ay sa aming salamin ay ang iyong mga salita, ang Biblia, upang malaman namin ang aming buhay. Kung kami ba ay ayon sa iyong kalooban, kami ba ay nakakasakit sa aming kapwa, kami ba ay nakapagbigay ng kasiyahan sa iyo, O Diyos. Lord, maraming salamat sa iyong patuloy na pagbibigay mo sa amin ng iyong mga salita upang ito'y aming maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Pagpalain mo po ang mga nakikinig sa umagang ito, Panginoon, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, maging ang kanilang buong sambahayan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.